Paano kapag natuklasan mong ang isang taong halos araw-araw mong nakakasama ay hindi mo pala talaga lubusang kilala? Hi! Hola everyone! Welcome back dito sa channel nating ito. Kasama nyo ang inyong Mama Mia. At syempre, Friday na naman today. Panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan. At syempre, ako na naman ang kasama ninyo. Wala kayong choice. Pero sana gawin nyo ring choice ang bumisita sa Facebook page ng Shop in Style. Ito po ang itsura ng kanilang shop, ang kanilang page. Syempre, i-like at i-follow ninyo. At manood na rin kayo ng kanilang mga pa-live dahil hanggang August po si Ma'am Rose Puno Perez dito sa Pilipinas. Ibig sabihin on hand niya yung mga items, kaya kung may magustuhan kayo, it will only take a few days. Nasa mga kamay nyo na yung mga gusto ninyo. Hindi na kayo mag-aantay ng napakatagal na cargo. O, diba? So, saan ka pa? Go na! Eto na po ang ating tampok na kwento na pinadala sa atin ni Jacob dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga taong dahil buong buhay nating nakakasama, akala natin ay kilalang kilala na talaga. Pero minsan, may mga pinagdaanan at pinagdadaanan sila na wala tayong kaalam-alam. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jacob. Isang beses habang nagsuscroll ako sa YouTube ko, ay napadpad ako sa iyong channel. Dahil may ginagawa ako noon, napagdesisyonan kong pakinggan ng isang kwento habang ako ay nagtatrabaho. Tapos narinig ko yung isang kwento ninyo at dun na nga ako tuluyang nahook at araw-araw nang nakikinig. Hanggang isang araw naisipan ko na ano kaya kung ako naman ang magkukwento. Mama Mia, 35 taong gulang na ako ngayon. May sarili na akong pamilya, may maayos na trabaho, at isang buhay na matagal kong ipinagdasal noon. Pero sa lahat ng nangyari sa buhay ko, may isang kwento na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Kwento ito ng ate ko, ang babaeng minsan kong hinusgahan. Ang babaeng akala ko kilalang kilala ko. At ang babaeng handang sirain ang sarili niyang pangalan para lamang mailigtas ako. 15 taon na ang nakakalipas nang magsimula ang lahat. 2 lang kaming magkapatid, si Ate Joy at ako. 3 taon ang tanda ni ate sa akin. Nung mga bata pa kami, madalas kaming mapagkamalang kambal dahil halos hindi kami mapaghiwalay. Kung may baon siya, may bahagi ako. Kung may regalo siya, ibinabahagi niya sa akin. Kung may problema ako, siya ang unang dumadating. Madalas sabihin ng mga kapitbahay namin na maswerte raw ako na magkaroon ng kapatid na tulad ni Ate Joy. At totoo naman yun, Mama Mia. Si Ate Joy ang pinakamabuting taong nakilala ko noon. Kaya lang, hindi ko alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Nasa unang taon ako ng kolehiyo nang mamatay sina mama at papa dahil sa isang trahedya. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko ang araw na yon. 6:00 ng umaga, may tumawag sa bahay. Nakita ko ang mukha ni ate habang kausap niya ang nasa kabilang linya. Unti-unting namutla ang kaniyang mukha. Pagkababa niya ng telepono ay tumingin siya sa akin. Namumula ang kaniyang mga mata, Mama Mia. Jacob, aksidente raw. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko na maalala ang sumunod. Ang natatandaan ko na lamang ay nasa morgue na kami.
Nakahiga sina mama at papa habang may takip na puting tela. Wala nang buhay, wala nang mga ngiti, wala nang niyakap. Wala nang pagkakataon para marinig ko ulit ang mga boses nila. Nung araw na yun, pakiramdam ko ay ganap akong naging ulila. Pero hindi ko alam na si ate pala ang magiging kapalit ng lahat ng nawala sa akin. Pagkatapos ng libing, tsaka namin nalaman ng mas masakit pang katotohanan. Baon na pala sa utang ang negosyo ng mga magulang namin. May mga checking tumalbog, may mga pautang na hindi na nabayaran. May mga nasanglang lupa, may mga nasanglang bahay. At halos linggo-linggo ay may mga naniningil na kumakatok sa aming pinto. Mama Mia, 21 taon lamang noon ang ate ko. May mga pangarap din siya. May kursong gustong tapusin. May sariling buhay na gustong buuin. Pero isang araw ay sinabi niya sa akin ang mga salitang nagpabago sa aming dalawa. Hindi ka hihinto ng pag-aaral mo, Jacob. Pero ate, hindi ka hihinto. Ako na ang bahala. Matigas ang boses noon ni ate. At mula noon, nagsimula na ang kanyang matinding pagsasakripisyo. Hindi lamang para sa sarili niyang mga pangarap, kundi lalong-lalo na para sa akin. Noong una ay nagtinda siya sa palengke. Pagkatapos ay naging kahera sa isang department store, Mama Mia. Naging tindera din sa kung saan-saan. Naging receptionist. Kahit anong klaseng trabaho ay pinasok na ni ate. Pero hindi sapat ang kinikita niya. Lumalaki pa rin ang interes ng mga utang ng mga magulang namin. Lumalaki din siyempre ang aming mga gastusin. Lumalaki rin ang pangangailangan ko sa pag-aaral. Hanggang isang araw, napansin kong gabi na siyang umuuwi. Mamahaling pabango ang amoy niya. Minsan, may mamahaling bag siyang dala. Minsan naman, may mga bagong gadgets. May bagong cellphone. Minsan, may bitbit din siyang malaking halaga ng pera. At unti-unti, Mama Mia, dahil sa pagbabago ni ate, nagsimula na ring magbago ang tingin sa kanya ng mga tao sa aming paligid. Hoy Jacob, alam mo ba kung saan yan nagtatrabaho yung ate mo? Mukhang mayaman na siya ah. Kasi gumaganda. Tapos laging nakakolorete. Mamahalin pa ang mga gamit. Siguro Jacob, sa bagong trabaho ng ate mo, hindi nyo na kailangang maghirap. Noon Mama Mia, kahit na may idea na ako kung ano ang ibig nilang sabihin, ay pinili kong wag iyong intindihin. Hanggang isang gabi, narinig ko ang dalawang lasing na lalaki sa kanto. Naku si Joy, yung anak nila Rodolfo at Amelia, taga-club yun. Sikat nga yun dun sa club eh. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako makatulog ng gabing yon dahil sa mga narinig ko. Kinabukasan, direkta ko siyang tinanong. Ate, totoo ba? Tahimik lang siya, nakatingin sa tasa ng kanyang kape. Makalipas ang ilang segundo ay tumango siya. At dun unang nabasag ang imahe ng kapatid kong perpekto sa paningin ko. Hindi siya umiyak, Mama Mia. Hindi siya nagpaliwanag. Hindi siya nagdahilan. Simple lang ang sinabi niya. Kailangan natin ng pera, Jacob. Hindi natin kikitain yun sa pagbabanat buto. Nagalit ako. Sobrang galit. Hindi ko maintindihan noon. Para sa akin may ibang paraan pa naman.
Marami namang ibang mga trabaho na marangal. May mahahanap pa kaming ibang solusyon sa aming mga problema. Pero hindi ko alam kung gaano na pala siya kalalim noon sa laban na ako ang dahilan. Lumipas ang mga taon, Mama Mia. Unti-unting naging normal sa akin ang lahat. Masakit man pong aminin, pero nasanay ako. Nasanay ako na may bagong cellphone. Nasanay ako na mabibili ko ang pinaka-latest na sapatos kahit kailan ko gusto. Nasanay akong laging may panggastos maging sa mga barkada ko. Nasanay ako na hindi iniisip kung saan nanggagaling ang perang binibigay ni ate sa akin. At yun yata ang pinakamalaki kong kasalanan. Hindi ko siya pinigilan. Hindi ko siya tinulungan. Hinayaan ko lang siyang akuin ang lahat. Habang ako ay nagpapakasarap sa buhay estudyante. Isang umaga nagising ako dahil sa malakas na kalabog sa gate. "Hoy Joy! Lumabas ka dyan, babaeng ahas ka!" Napabalikwas ako ng bangon, Mama Mia. Paglabas ko ng bahay ay nakita ko po si Aling Esther. Isa sa pinakamayayamang babae sa lugar namin. Namumula ang mukha niya sa matinding galit. Halos masira na niya ang gate sa kakalampag. "Joy! Layuan mo ang asawa kong malandikang babae, ha?" Sigaw niya. "Sinisira mo ang pamilya namin." Napatingin lang ako kay ate. Nakaupo lamang siya noon. Kumakain ng pandesal. Na para bang wala siyang naririnig. Parang walang nangyayari. Pero dun ko unang napansin. Kahit na parang wala siyang reaksyon, ang kanyang mga mata ay tila pagod na, Mama Mia. Hindi lang pala ako ang nahihirapan. Mas matagal na pala siyang lumalaban. At mas mabigat pala ang pasan niya kesa sa inaakala ko. Ngunit hindi pa yon ang simula ng pinakamalaking sikretong matutuklasan ko tungkol sa kapatid ko, Mama Mia. Dahil makalipas lang ang ilang buwan, may makikilala siyang lalaki. Isang lalaking magpapabago hindi lamang sa buhay niya, kundi maging sa buhay ko. Hindi ko makalimutan ang araw na napansin kong may kakaiba sa ate ko. Sanay na kasi akong gabi siyang umuuwi. Minsan, 2:00 na nga ng madaling araw eh. Pinaka-early na niya, 12:00. Minsan halos mag-uumaga na talaga. Pero isang buwan matapos ang eksenang ginawa ni Aling Esther sa harap ng bahay namin, ay napansin kong nagbago ang lahat. Mas maaga na siyang umuuwi. Hindi na siya madalas nakabihis ng mga magagarang damit. Nawawala na rin ang mga matatapang na mapupulan niyang lipstick. Nawala ang mga maiikling damit. Unti-unti ring napalitan ng simpleng blouse at napakahabang palda ang kaniyang dating kasuotan. Nung una, Mama Mia, akala ko talaga ay napagod lang siya. Baka gusto na niyang magpahinga muna. Baka nakapag-ipon na siya ng sapat na halaga. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nagtataka. Lalo na nung magsimula na siyang magsimba tuwing linggo. Kung may taong nagsabi sa akin noon na makikita kong gigising ng maaga si ate para magsimba, malamang tatawanan ko lang. Pero yun ang nangyayari. At hindi lang minsan, kundi linggo-linggo, Mama Mia, na para bang may malaking pagbabago sa loob niya. Isang umaga ng linggo, mahimbing pa sana akong natutulog nang biglang hilahin ni ate ang kumot ko. "Jacob," napapikit akong muli. "Ate naman eh. Bumangon ka na nga dyan. Maaga pa. 8:00 na, uy." "Yun nga ate, maaga pa."
Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Pagdilat ko ay muntik na akong mahulog sa kama dahil nakatayo siya sa harapan ko. Nakasuot ng simpleng puting bestida. Walang makapal na makeup. Nakatali ang kanyang buhok. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, mukha ulit siyang yung dating Ate Joy ko. Yung Ate Joy ko na kilala ko nung bata pa kami. Yung Ate Joy na dati, napakasimple. Yung Ate Joy na hindi pa nasasaktan ng buhay. Yung Ate Joy na puno pa ng mga pangarap. Ano? Anong tingin mo dyan? Napakurap ako. Wala. Sinungaling ka? Ate, parang may sakit ka kasi. Napakunot noo siya. Ano? Maligo ka na nga. Ano bang sinasabi mo dyan? Para kasing hindi ikaw yan eh. Hinampas niya ako ng unan. Maligo ka na at malilate na tayo. Saan ba tayo pupunta, ate? Sa simbahan, magsisimba tayo. Napabuntong hininga ako. Mamaya na. Hindi, magsisimba tayo. Ate naman eh. Bigla siyang tumingin sa akin, yung tinging matagal ko nang hindi nakikita. Yung tingin ng seryosong Ate Joy. Jacob samahan mo ko. Natahimik ako. May kakaiba kasi sa boses niya. Parang may bigat. Parang may lungkot. Parang may takot. Kaya naman, tumango na lang ako, Mama Mia. Habang naglalakad kami papuntang simbahan, napansin kong maraming tao ang nakatingin sa kanya. May iilan na nagbubulong-bulungan. May ilan na nakasimangot. May ilan na halatang nanghuhusga. At hindi ko naman sila masisisi, Mama Mia. Kilala kasi si Ate Joy sa lugar namin. At sa hindi magandang dahilan. Narinig ko pa ang isang matandang babae. Di ba yan yung babae sa club? Oo nga. Ako, nagpapanggap ng banal. Kumulo talaga ang dugo ko. Gusto ko silang sagutin. Gusto ko silang sigawan. Pero si ate, hindi man lang siya lumingon, Mama Mia. Patuloy lang siyang naglalakad. Tahimik, kalmado. Na para bang sanay na siya. At doon ko naisip, ilang taon na kaya niyang dinadala lahat ng mga panghuhusga sa kanya? Ilang gabi kaya siyang umiiyak ng tahimik at nang hindi ko alam? Ilang beses siyang nasaktan habang ako ay walang kamalay-malay? Pagkatapos ng misa, hindi agad kami umuwi. Dinala ako ni ate sa isang maliit na karinderya. Umorder siya ng lugaw at tokwa. Paborito namin yun nung mga bata pa kami. Paborito namin yung inihahain ng mama namin. Habang kumakain kami, napansin kong nakangiti siya. Hindi yung pilit na ngiti. Hindi yung ngiti na ginagamit niya kapag may problema pero nilulusutan niya ako. Kundi yung totoong ngiti. Masaya kaya ta ngayon, ate? Bahagya siyang tumawa. Siguro, sagot niya. Bakit ka naman masaya? Hindi siya agad sumagot, parang pinag-iisipan niya ang sasabihin. Maya-maya ay napabuntong hininga siya. May nakilala ako, Jacob. Halos mabulunan ako. Ano? May ngiti ulit sa labi niya. May nakilala ako. Ulit niya. Napatigil ako sa pagkain. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mag-aalala. Sa dami kasi ng lalaking dumaan sa buhay niya, wala pa akong nakitang ni isa na nagpabago sa kanya ng ganito. Anong nakilala mo? Tao? Abay, malamang tao yan, no? Tinapunan niya ako ng tissue. Ikaw talaga, Jacob?
Anong pangalan niya? Ha? Anong pangalan niya? Harold. Mayaman ba? Hindi. Negosyante? Hindi rin. Politiko? Hindi. Ano? Tahimik siyang ngumiti. Driver. Napakurap ako. Ano? Driver? Tumango siya. Oo. Bakit? Ano namang problema? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Sa totoo lang, wala namang problema. Pero nagulat lang ako, Mama Mia. Sa dami kasi ng mayayamang nanligaw sa kanya noon, dahil nga sikat siya, bakit driver ang pinili niya? Lumipas ang mga linggo, mas lalo kong nakilala yung Harold, Mama Mia. At sa bawat pagkikita namin, mas lalo akong nalilito. Hindi naman siya yung gwapong-gwapo. Hindi rin siya mayaman. Hindi rin siya sikat. Wala siyang mamahaling sasakyan. Wala siyang malaking bahay. Wala siyang mai-o-offer sa ate ko. Pero may isang bagay siya na wala yata sa ibang lalaking nakilala ko na nanligaw noon sa ate ko. Respeto. Kapag kausap niya si ate, para siyang nakatingin sa pinakamahalagang tao sa mundo. Kapag kasama niya si ate, hindi siya nagyayabang. Hindi siya nagpapakitang gilas gaya ng mga nanligaw noon sa kanya. Hindi siya nagpapanggap. At higit sa lahat, hindi niya tinatanong ang tungkol sa nakaraan ng ate ko kahit alam ko na marami na siyang naririnig. Hindi niya hinuhusgahan si ate. Hindi niya pinaparamdam na marumi ang ate ko. Parang normal lang. Parang tao lang. Parang babae lang na dapat respetuhin at mahalin. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita kong muling umibig ang kapatid ko. Nakita ko kasi siyang unang umibig nung high school siya, Mama Mia. Ngayon ko lang nakita ulit na masaya si ate. Pero hindi lahat ay masaya. Dahil habang lumalalim ang relasyon nilang dalawa, mas lumalakas naman ang puwersa ng tsismis. Mas dumarami ang mga naninira. At mas maraming taong gustong sirain ang bagong buhay na binubuo ni ate. Na para bang hindi na siya karapat-dapat na sumaya dahil sa naging nakaraan niya. Hanggang sa isang gabi, may narinig akong sigawan sa labas ng bahay. Paglabas ko, nanlamig ang buong katawan ko. Nakatayo sa harap ng gate namin si Camila, kasama ang dalawang babae. At umiiyak siya habang nakatingin sa bahay namin. "Ate Joy, lumabas ka dyan!" Sigaw niya. Napatingin ako sa loob. Nakita kong namumutla ang ate ko. At sa unang pagkakataon nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Takot na kailanman hindi ko nakita noon. At hindi ko alam na ang pagdating ni Camila ang magsisimulang magbunyag ng pinakamadilim na lihim sa buhay ng kapatid ko. Hindi ko pa man lubos na nauunawaan kung sino talaga si Camila noon. Ramdam ko nang may mabigat na dahilan kung bakit nanginginig si ate habang nakatitig sa kanya. Hindi yun ang karaniwang reaksyon ni ate sa mga taong sumusugod sa bahay namin at pinagbibintangan siyang kabit at ahas. Ilang taon ko na siyang nakitang minura, pinahiya at hinusgahan ng iba't ibang tao. Maging si Aling Esther na halos araw-araw noon ay naghahanap ng gulo ay hindi niya kinatatakutan kahit mayaman yon. Pero iba si Camila. Kitang-kita ko yun. Namumutla ang ate ko. Parang may multong bumalik mula sa kanyang nakaraan. "Ate?" Mahina akong tawag. Hindi siya sumagot. Nakatitig lamang siya sa gate.
Samantalang sa labas naman ay patuloy ang pag-iyak ng babae. Ate Joy, nanginginig ang boses ko. Parang awa mo na. Lalo akong nalito. Hindi galit ang naririnig ko kay ate. At hindi rin galit ang naririnig ko doon sa babae. Hindi panunumbat, hindi pagbabanta, kundi parang nagmamakaawa. Parang isang taong desperado, parang isang taong wala ng ibang malapitan. Maya-maya ay dahan-dahang lumalabas si ate. Binuksan niya ang maliit na pinto sa gate. Pagkakita ni Camila sa kanya ay agad itong lumapit. Namumugto ang mga mata, gusot ang buhok, halatang matagal nang umiiyak. At bago pa man makapagsalita si ate ay bigla itong lumuhod. Uy, anong ginagawa mo? Nagulat si ate. Pati ako. Hindi ko inaasahan yun. Kala ko kanina ay galit na galit siya at susugurin niya ang ate ko. Ate Joy? Ate Joy, parang awa mo na. Sabi niya habang humahagulgol. Tumayo agad si ate at pilit siyang pinapatayo. Huwag kang lumuhod. Please, wag. Ate Joy, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Tahimik ang buong paligid. Pati mga kapitbahay ay nagsisilipan sa kani-kanilang mga bintana. Parang teleserye sa gitna ng kalye. Pero walang may lakas ng loob na lumapit. Lahat naghihintay. Lahat ay nakikinig. Kasama ko. Nasaan si Rico? Tanong ni ate. Doon ko unang narinig ang pangalang yun. Biglang napaiyak si Camila. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib niya. Nasa ospital. Nakita kong napapikit si ate. At doon ko napansin, parang may sakit din siyang naramdaman. Parang may parte din sa kanyang nasaktan. Anong nangyari? Naaksidente? Hindi agad nagsalita si ate. Maya-maya pa ay nagtanong ulit siya. Malubha ba? Tumango si Camila. Tuloy-tuloy ang luha nito. Nasa ICU. Napansin kong tila nawala ng kulay ang mukha ni ate. Parang nahirapan siyang huminga. At mas lalo akong nalito, Mama Mia. Sino ba ang Rico na to? At bakit parang napakahalaga niya kay Ate Joy? Nang makaalis na si Camila, agad kong hinarap si ate. Ate, sino si Rico? Tahimik siya. Hindi sumagot. Ate, sino siya? Tumingin siya sa akin pero parang pagod na pagod ang mga mata niya. Makalipas ang ilang segundo ay napaupo siya sa sala. At doon ko narinig ang pangalang matagal niyang itinago. Siyang lalaking pinakamamahal ko. Parang tumigil ang mundo ko, Mama Mia. Ano? Muli siyang napayuko. Si Rico. Hindi ako makapaniwala, Mama Mia. Akala ko, yung Harold ang mahal niya. Yung driver. Bakit? Sino itong si Rico? At sa dinami-dami ng lalaking nakilala niya, ngayon ko lang nakita na naging ganun si ate. Nagsimula siyang magsalita. Habang tumatagal, Mama Mia, pakiramdam ko ay unti-unting nabubuksan ang isang bahagi ng buhay niya na matagal na niyang itinago. Nung wala pa akong 1 taon sa club, nakilala ko siya doon. Customer mo? Tumango siya. Pero iba siya, Jacob. Hindi siya kagaya ng iba. Ayon kay ate, Mama Mia, mayaman daw yung Rico noon. May negosyo, may magandang pamilya, may magandang buhay.
Pero hindi daw ito mayabang, hindi bastos, hindi mapang-abuso gaya ng iba niyang naging customer. Kapag pumupunta daw si Rico sa club, madalas nakikipagkwentuhan lang kay ate. Nagtatanong tungkol sa buhay, nakikinig. At pagkalipas ng mga buwan ay naging magkaibigan sila. Hanggang sa dumating ang araw na inamin ni Rico ang tunay niyang nararamdaman. Mahal kita, Joy. Diretso raw nitong sinabi. Pero tinanggihan ni ate. Paulit-ulit, maraming beses. Dahil alam niyang walang magandang patutunguhan yon. Hindi niya kayang ibigay kay Rico ang uri ng pagmamahal at kalinisan ng isang babae na nararapat para dito. At higit sa lahat, ayaw niyang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya nito. Dahil, Mama Mia, may asawa na noon si Rico. At yun, si Camila. Anong nangyari pagkatapos? Tanong ko. Napaluha si ate. Ano? Muli silang nagpakasal ni Camila. Kasi gusto ng mga magulang nila na magkaroon at magdaos ng ingranding kasal. Yung unang kasal kasi nila sa West daw yun. Tapos tahimik kaming dalawa. At sa unang pagkakataon nakita kong muli siyang nasasaktan sa mga ala-ala. Mahal mo pa rin ba siya? Mahina kong tanong. Hindi siya sumagot. Makalipas lang ang ilang sandali ay tumango siya. At doon ko naramdaman ng bigat ng lahat, Mama Mia. Nagkaroon ng lalaking iniibig si ate pero hindi niya pwede itong angkinin noon. Una, dahil sa trabahong meron siya. Sa trabahong alam niyang kukutsyain ng lahat ng pamilya ni Rico kapag nalaman nila. Sa trabahong ako ang dahilan kung bakit siya pumasok. Dahil ang gusto niya ay mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Ang gusto niya matapos ko ang kursong gusto ko. Ang gusto niya maibigay niya sa akin ng mga bagay na hindi na maibibigay ng mga magulang namin. Bakit nandito yung Camila kanina? Bakit umiiyak siya? Bakit parang nagmamakaawa siya? Hindi ba niya alam ang tungkol sa inyong dalawa ng asawa niya? Alam niya? Ano alam niya? Tumango si ate. Alam niya matagal na. Bigla akong natigilan. Ibig sabihin, hindi pala simpleng selusan ang nangyayari. Hindi pala simpleng chismis. Mas komplikado pa pala. Mas masakit. Mas magulo. Mama Mia, hindi ko alam na kinabukasan may iba pa akong lihim na matutuklasan. Hindi ako makatulog ng gabing yun. Paulit-ulit sa isip ko ang mga sinabi ni ate. Ilang taon niyang minahal si Rico. Ilang taon niyang itinago ang lahat, maging sa akin. At higit sa lahat, ilang taon akong walang kaalam-alam. Hindi man lang napansin na nasasaktan pala ang ate ko. Nasa kabila ng paulit-ulit at pagbalik-balik niya sa kanyang trabaho sa club, ay may sakit pala siyang iniinda sa kanyang puso. Habang nakahiga ako sa kama, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Kung totoong minahal nila ang isa't isa noon, bakit hindi sila nagkatuluyan? Bakit hindi nila ipinaglaban ang isa't isa? Bakit pinili ni ate na umiwas? Bakit siya pumayag na masaktan ng ganun katagal? At bakit ngayon lang bumalik si Camila sa buhay namin? Bakit niya nilapitan si ate ngayong nasa ICU yung Rico? Napakaraming tanong. Tanong na walang sagot. Iniisip ko kasi, Mama Mia, kung ibang babae yun, kung hindi si Camila yun, magagalit siya kay ate. Kukutsain niya, iinsultuhin, ipapahiya.
Tapos kapag nangyari yun kay Rico, sigurado ako na kung ibang babae yun, hindi naman nila kukontakin si ate. Hindi nila ito sasabihan. Pero bakit ginawa yun ni Camila? Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagulat ako nang makita kung wala na si ate sa bahay. Karaniwan ay huli siyang gumigising kapag wala naman siyang lakad. Pero nung araw na yun, 6:00 pa lamang ng umaga ay wala na siya. Bandang 9:00 ay umuwi rin naman siya. Mukhang pagod. Namumugto ang mga mata niya. Parang galing sa pag-iyak. Ate, galing ka sa ospital? Napatingin siya sa akin tapos tumango. At doon ko na kumpirmang si Rico nga ang pinuntahan niya. Hindi na ako nagtanong pa. Pero may kutob akong hindi pa rin niya sinasabi ang buong katotohanan. 3 araw ang lumipas, patuloy na nasa ICU pa rin yung Rico. Halos araw-araw ding pumupunta si ate sa ospital. Hindi bilang kasintahan, hindi bilang kamag-anak, kundi bilang isang taong tila may utang na loob na hindi mabayaran. Habang tumatagal ay lalo akong naguguluhan. Hanggang sa isang hapon, may dumating na bisita sa bahay. Si Camila. Kung dati may kasama siyang 2 babae, ngayon ay mag-isa lang siya. Pagbukas ko ng pinto ay agad ko siyang pinapasok. Dahil baka magwala siya sa labas. Baka pagchismisan at pagtitinginan naman kami ng mga kapitbahay. Mukha siyang pagod. Parang ilang araw na siyang kulang sa tulog. May dala siyang supot ng prutas. Ayos lang bang hintayin ko si ate mo dito? Lumango ako. Okay lang, pero nasa palengke pa siya. Tahimik siyang umupo sa sala. At dahil pareho kaming hindi komportable sa katahimikan, ako ang naunang magsalita. Mahal mo pa rin ba si Rico? Napatingin siya sa akin. Tapos na-realize niya na siguro may alam na ako. Pagkatapos ay ngumiti siya sa akin ng mapait at sumagot ng oo. Simple lang ang sagot niya. Pero ramdam ko ang sakit. Mahal mo siya kahit alam mong mahal niya si ate? Matagal bago siya sumagot. Pagkatapos ay tumango din siya. Matagal ko nang alamang tungkol sa kanilang dalawa ng ate mo. Parang may bumigat sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit nananatili pa rin siya sa relasyon kung alam naman niyang may ibang mahal yung asawa niya. Parang nabasa niya ang nasa isip ko. Hindi yun ganun kasimple, Jacob. Jacob, tama? Tahimik akong nakinig. Akala ko kasi noon kapag naging mabuting asawa ako, mamahalin din niya ako ng totoo, ng buo. Pero may mga laban pa lang hindi mo kayang panalunan kahit gaano ka pa kabuti at gaano ka pa kabait. Napangiti siya ng malungkot habang kinukwento niya yun sa akin. Makalipas lang ang ilang minuto ay dumating na si ate. Nang magkita silang dalawa ay agad kong naramdaman yung tensyon. Pero wala akong nakitang galit sa pagitan nilang dalawa. Wala akong nakitang inggitan. Wala akong nakitang puot. 2 pagod na babae lang ang nakita ko. 2 babaeng parehong nasasaktan sa parehong pag-ibig. Ate Joy, mahinang tawag ni Camila. Ano yun? Biglang namuo ang mga luha sa mga mata ni Camila. At ang sumunod niyang sinabi ang tuluyang nagpayanig sa mundo ko. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang lumabang mag-isa. Tahimik ang buong bahay. Napahawak siya sa mukha niya habang umiiyak. Ate Joy, parang ayaw lumaban ni Rico. Namilog ang mga mata ni ate. Ano? Sinasabi niya kagabi na pagod na siya. Nanlamig ako.
Pero alam ko na mas lalong nanlalamig si ate. Doon ko unang nalaman ang totoo. Hindi pala simpleng aksidente ang nangyari kay Rico. Matapos ang aksidente ay may natuklasang komplikasyon sa kanyang katawan. Matagal na pala raw siyang may sakit, Mama Mia. At ang aksidente ang lalong nagpalala sa kanyang kondisyon. May posibilidad daw na hindi na siya tuluyang gumaling. May posibilidad ding hindi na siya makalakad pa ng normal ulit. At mas masakit, Mama Mia, may posibilidad na hindi na siya mabubuhay ng matagal. Parang sumikip ang dibdib ko. Kahit hindi ko pa kilala noon si Rico, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Nang umalis si Camila ay napansin kong tahimik si ate. Masyado siyang tahimik. Parang may malalim siyang iniisip. At kinagabihan habang nagkakape kami sa may terrace ay bigla siyang nagsalita. Jacob, may dapat akong sabihin sa'yo. Napatingin ako sa kanya. At sa tono pa lamang ng boses niya alam kong mabigat na ang sasabihin niya sa akin. Ano? Napabuntong hininga siya, Mama Mia. Matagal na para bang naghahanap ng lakas ng loob. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa akin. Alam mo ba ang muntik ka nang hindi makatapos ng kolehiyo? Napakunot-noo ako noon. Ano? Pero di ba ate, nagtatrabaho ka nun sa club? Oo. Pero alam mo ba, na yung trabaho ko sa club, lagi namang sinusundan ng mga napag-utangan o pinagkakautangan ni na mama at papa. Halos lahat ng kinikita ko noon sa club, kinukuha nila. Lubog na lubog tayo sa utang. Wala na ring magpapautang pa sa akin at wala na akong malapitan. Alam mo bang si Rico ang nagbayad ng tuition mo? Ano? Tumango siya. Si Rico. Hindi naman kasi kalakihan ang nakukuha ko sa club. Hindi naman kasi lahat ng customer na gustong ikama ako ay pumapayag ako. Namimili pa rin naman ako. Yung mukhang disente. Yung mukhang walang sakit. Kaya, hindi din kalakihan talaga ang kinikita ko. Tapos, lagi pa akong pinipilit ng manager namin sa club na kumuha ng mga mamahalin niyang bag. Dahil sabi niya kailangan ko yun sa trabaho. Alam mo, hindi ka lang pinag-aral ni Rico. Itong bahay na to, siya din ang tumubos nito. Siya din ang dahilan kung bakit hindi ito naremata ng bangko. Siya ang nagbayad ng malaking bahagi ng mga utang ni na mama at papa. Mama Mia, hindi ako makahinga ng maayos. Lahat ng pinaniniwalaan ko sa loob ng maraming taon ay parang gumuho. Bakit? Bakit niya ginawa yun, ate? Dahil mahal niya ako. Simula nung naging kami, simula nung minahal niya ako, hindi na niya ako pinapayagan na sumama sa mga customer. Oo, sa club pa rin ako nagtatrabaho, pero bilang waitress at dancer na lang. Kalaunan pinatigil din niya ako. Nung mga panahon na nagbagong buhay ako, nung mga panahon na hindi na ako pumapasok sa club, si Rico ang nagsusustento sa atin. Tahimik kami pareho. Pakiramdam ko unti-unting nabuksan ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang nakaraan. Hindi agad ako nakapagsalita matapos kong marinig ang mga sinabi ni ate. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Sa loob ng maraming taon, akala ko talaga lahat ng perang binibigay ni ate sa akin, lahat yun kinita niya sa club. Akala ko lahat ng naipundar namin ay bunga lamang ng mga sakripisyo niya. Hindi ko alam na may isang tao palang tahimik ding tumutulong mula sa likod. At ang mas masakit,
Hindi ko man lang nalaman yon. Ate, magkano? Hindi na importante yon. Gaano kalaki ba ang naitulong niya sa atin? Tahimik siya. Hindi ko na mabilang. Mahigit 1,000,000. Parang umaalingaw-ngaw sa tenga ko ang numero. Mahigit 1,000,000. Napakalaking halaga nun, lalo pa noon, Mama Mia. Lalo para sa mga katulad namin na halos mawalan na ng bahay. Nanlaki ang mga mata ko. Kung hindi dahil kay Rico, matagal na tayong nawalan ng bahay. Etong natatanging alaala ng ating mga magulang, matagal na sanang nawala sa atin. Unti-unti niyang ikwento ang lahat. Noong mga panahong halos wala na silang pag-asa. Noong panahong halos araw-araw siyang umiiyak ng palihim. Noong panahon na hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad sa mga utang dahil kulang na kulang pa rin kahit binenta na niya ang kanyang katawan. Doon lumapit sa kanya si Rico. Doon siya inalok na tutulungan pero tumanggi raw si ate. Paulit-ulit siyang tumanggi dahil ayaw niya raw tumanggap ng pera. Ayaw niya na magkaroon ng utang na loob. Ayaw niyang isipin ng kahit na sino na humihingi siya ng limos. Pero hindi sumuko si Rico. Hanggang isang araw nakita raw niyang umiiyak si ate sa likod ng club. Pagod na pagod at halos wala ng lakas lumaban. At doon sinabi ni Rico ang mga salitang hindi niya nakalimutan hanggang ngayon. Hindi ko naman ginagawa to, Joy, para mapasagot kita. Ginagawa ko to dahil ayokong makita kang tuluyang masira sa lugar na to. Ayokong habang buhay kang magtrabaho dito. Tahimik akong nakikinig habang nagkukwento si ate. Ramdam ko sa bawat salita niya na parang may sugat na muli niyang binubuksan sa kanyang sarili. Tinanggap mo yung tulong? Oo. Para sa'yo, Jacob. Napayuko ako, Mama Mia. Parang may mabigat na batong dumagan sa dibdib ko. Para sa akin. Lahat naman ng yun ay para sa akin eh. Lahat ng hirap, lahat ng pagod, lahat ng hindi niya inindang panghuhusga, lahat ng mga sakripisyo. At habang iniisip ko yun, lalo lang akong nilalamon ng konsensya ko. Dahil habang sila ay nagsasakripisyo noon, ako naman ay abala sa sarili kong buhay. Nagpapakasaya, nagpapayabang sa mga kaibigan. Humihingi pa nga ako ng bagong cellphone. Humihingi ng bagong sapatos. Humihingi ng pera. Hindi ko man lang naisip kung paano iyon kinukuha ni ate. Iniisip ko noon, Mama Mia, na ibibigay niya ang lahat sa akin dahil natatakot siyang mawala ako na natatangi niyang kakampi. Bigla akong natahimik. Naisip ko, Mama Mia, na kung siguro wala ako sa buhay ng ate ko noon, pwede siyang naging masaya. Pwede siyang naging malaya. Hindi sana siya nakapasok sa club na yon. Pero kung tutuusin, pwede naman niya akong iwan dati. Pwede naman niya akong talikuran at mamuhay na lang siya ng mag-isa. Pero hindi niya ginawa. Mama Mia, tinanong ko ang ate kung bakit hindi niya pinaglaban ang relasyon nilang dalawa ni Rico. Ang sabi niya, nabuntis daw kasi si Camila. Sabi naman ni Rico noon na handa siyang iwanan si Camila. Alam naman ni ate na may mga legal na paraan para mawalang bisa ang kasal nilang dalawa ni Rico at ni Camila. Handa sana siyang ipaglaban yun noon kung hindi lang nabuntis si Camila. Nung nalaman daw ni ate na buntis si Camila ay bumitaw siya. Sabi niya, lahat ng bagay ginagawa niya sa akin kahit kapatid niya lang ako. Kaya alam niya lahat ng bagay gagawin ni Camila para sa anak niya. At ayaw niya raw kunan ang bata ng karapatan,
at pagkaitan na makilala ang tunay nitong ama. Mama Mia, dun ko nalaman na kaya pala ganun na lang kabuti si Camila kay ate ko. Dahil gusto na pala siyang iwanan noon ni Rico. Gusto na pala siyang talikuran, pero si ate talaga ang nagpumilit kay Rico na wag gawin yon. Si ate ang nagpumilit kay Rico na gampanan nito ang pagiging ama sa kanyang anak. Kaya tinatanaw pala yun na malaking utang na loob ni Camila kay ate. Sabi pa raw ni Camila noon kay ate, utang na loob niya raw sa ate ko ang buo nilang pamilya. Doon ko nalaman na hindi pala si Rico o si Camila o si ate ang sumira ng kanilang pagmamahalan, kundi yung pagkakataon, yung panahon, at yung mga responsibilidad na mas mabigat pa kesa sa pagmamahal. Makalipas ang ilang araw, lumala ang kondisyon ni Rico. Tumawag si Camila ng madaling araw. Halos hindi maintindihan ang sinasabi niya dahil sa kanyang pag-iyak. Ate Joy, please pumunta ka na rito. Nagising ako noon sa pagmamadali ni ate. At kahit hindi niya sabihin, alam kong natatakot siya. Natatakot siya na baka huli na ang lahat. Na baka wala ng bukas. At habang pinagmamasdan ko siyang nagmamadaling umalis ng bahay, hindi ko alam na ang gabing yun ang magiging simula ng pinakamahirap na yugto ng buhay ko, Mama Mia. Ate, aalis ka ba? Madaling araw na. Baka hindi ko siya maabutan, Jacob. Aalis ako dahil kailangan niya ako. Kailangan ko siyang makita at kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong masabi kahit sa uling pagkakataon na mahal ko siya. Sige ate, mag-iingat ka. Yun lang ang sinabi ko. Agad akong bumalik ng kama pero hindi ko na magawang makatulog. Naisip ko, Mama Mia, ang dami pala talagang mga ganitong senaryo sa mundo. Mga pagmamahal na hindi nagkakaroon ng katuparan. Mga sakripisyo na hindi nakikita ng nakakarami. Habang nag-iisip ako, hindi ko na namamalayan na lumipas na pala ang halos isang oras. Napabalikwas na lang ako nung tumunog ang telepono namin. Pagkasagot ko, halos hindi ko maintindihan ang sinabi ng kausap ko sa kabilang linya. Basta ang alam ko lang, Mama Mia, ang tumawag ay mula sa ospital. Tinatanong kung ako raw ba si Jacob. Ako raw ba yung Jacob na nakalista bilang emergency contact sa isa sa mga IDs ng ate ko? Po? Bakit po? Ano nangyari? Basta sir, pumunta na po kayo dito sa ospital. Kailangan na kailangan po. Agad niyang sinabi kung saang ospital. Isang pampublikong ospital yon. Hindi yung parehong ospital kung saan nakakonfine si Rico. Mama Mia, hindi ko na maintindihan noon ang nararamdaman ko. Pagdating ko sa ospital, agad akong pumasok sa emergency room. Sabi ng mga nurse, masyado raw maraming dugo ang nawala kay ate. Ginagawa daw nila ang lahat. Pero coma na daw ang ate ko. Itatransfer na raw siya sa ibang kwarto, Mama Mia, pero inihahanda lamang. Dahil nga pampublikong ospital yun, punuan, maraming nakalinya, maraming nakaabang. Nalaman ko na naaksidente pala ang sinasakyan ni ate. Katulad ng nangyari noon kina mama at papa. Agad kong hinawakan ang kamay ng ate ko. Ate, lumaban ka. Sabi ko. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nandoon. Nakayuko lamang sa kama niya habang nakaupo sa maliit na bangko at hawak ang kamay niya.
Hanggang sa bigla kong napansin, Mama Mia, na parang humigpit ng konti ang pagkakahawak ni ate sa kamay ko. Agad akong napabalikwas at napabangon dahil doon. Agad kong tinawag yung nurse. Agad naman, Mama Mia, na pinagtulungan ng mga doktor si ate. Pero wala pang 15 minutos. Diniklara na pong wala na ang ate ko. Iyak ako ng iyak. Hindi ko maintindihan noon ang nararamdaman ko. Parang naulit muli yung nangyari noong nakatayo kami ng ate ko sa morgue ng ospital kung saan natatakpan ng mga puting tela ang aming mga magulang. Tapos sinabi ang time of death. Time of death, Mama Mia. 8:55 a.m. Doon ko lang napansin nung ibinigay sa akin ng nurse ang mga gamit ni ate na nakailang missed calls na pala si Camila. Wala na akong lakas noon na sagutin pa yun o sabihan pa si Camila sa nangyari kay ate. Habang hindi ako mapakali, nakatulala at hindi alam ang susunod na gagawin, ay biglang nag-ring yung phone. Wala sa loob kong sinagot ko yun. Hello? Ate Joy? Ate Joy, wala na si Rico. Hindi mo na siya inabutan. Wala na rin si ate. Sabi ko. Gulat na gulat si Camila, Mama Mia. Ano? Anong nangyari kay Ate Joy? Doon ko'y kunento sa kanya. Alam mo ba, Mama Mia, kung ano ang mas nakakamangha pero masakit na katotohanan? Parehong binawian ng buhay si Rico at si Ate Joy sa parehong araw at parehong oras. 8:55 a.m. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Yung mga pinsan ko ang tumulong sa akin na asikasuhin ang bangkay ni ate. Si Camila naman ay napagdesisyonan niya na sa iisang funeral homes ilalagak ang burol ni ate at ni Rico. Oo, Mama Mia. Sa iisang lugar sila ibinurol dahil hindi nila naabutan o nakausap man lang ang isa't isa. Magkatabi din po silang inilibing sa libingan. Pagkatapos ng libing ay halos wala akong kabuhay-buhay. Natanggal pa ako noon sa trabaho ko dahil nga sa napakarami ko ng absences. Lagi akong umiinom. Pakiramdam ko noon ay wala nang silbi ang buhay ko. Wala nang silbi ang pagsusumikap ko. Wala na rin namang mahalagang tao sa buhay ko. Wala akong nobya. Wala na rin sina mama at papa at pati si Ate Joy ngayon ay wala na rin. Sobra akong nasaktan. Sobra akong na-depress, Mama Mia. Pero isang araw, 40 days no ni ate, hindi ako nakapaghanda dahil wala na talaga ako sa wisyo. Biglang may dumating na mga tao sa bahay. Napakarumi pa ng bahay, Mama Mia, pero yung mga taong yun ay tumulong. Nagulat ako kung sino sila. Sinabi nila mula raw sila sa isang catering services. Pinapunta daw sila doon ni Camila dahil doon daw gaganapin ng sabay ang 40 days ni Rico at Ate Joy. Nagmadali akong magbihis. Katatapos ko lang maligo at magbihis nung dumating sina Camila at ang anak nila ni Rico. Bata pa yung bata. Mga wala pang 5 years old noon, Mama Mia. Tinulungan niya ako. Habang nandoon ang mga bisita, may padasal pa, iyak lang ako ng iyak. Nagkulong ako sa kwarto pero ilang sandali pa ay may pumasok na bata. Bakit po kayo nag-cry? Hindi ako sumagot. Dahil ba nasa heaven na sina Tita Joy at Daddy? Huwag kang mag-cry, sabi ng mami ko.
masaya na ron si Tita Joy at si Daddy dahil magkasama na sila. Yung hindi nila nagagawa dito sa lupa, dun daw nila magagawa. Kaya ako, hindi na ako sad. Kasi I know happy si Daddy ko kasi kasama niya si Tita Joy. Mama Mia, dun ko napagtanto. Siguro nga naging masaya na ngayon ang ate ko. Siguro nga masaya na siya dahil sa wakas kasama na niya ang taong mahal niya. Pumunta naman si Harold dun sa 40 days ni ate. Dun ko lang siya napansin pero ang sabi ni Camila, nandun daw siya araw-araw sa burol noon ni ate at ni Rico. Kinausap ko si Harold at ako ang humingi ng tawad para sa kanya. Pero dun niya inamin sa akin ang totoo. Hindi naman daw naging sila ni ate. Nagpumilit lang daw talaga siyang ligawan ng ate ko dahil mahal niya ito. Pero hindi daw naging sila dahil alam daw ni Harold na mahal ni ate si Rico. Mama Mia, tsaka ko lang napagtanto. Hindi ko pala talaga lubusang kilala ang ate ko. Hindi ko siya nakita bilang isang lalaking may bilang isang babaeng may matatag na paninindigan. Pinanindigan niya kahit mahirap ang pagmamahal niya kay Rico. Pinanindigan niya ang paglayo mula rito kahit na mahirap para sa batang mawawalan ng ama kung ipaglalaban nila ang kanilang relasyon. Doon ko napagtanto kung gaano kabuting tao at gaano katatag na babae si ate. Makalipas ang 40 days ay halos araw-araw na akong dinadalaw ni na Camila at ng bata. Actually, Mama Mia, sila din ang naging dahilan kung bakit muli akong bumangon. Kung bakit ako naganap ng trabaho ulit. At kung bakit ako nagpakasaya ulit. Dahil paulit-ulit nilang pinapaalala sa akin na masaya na si ate. Nakasama na niya ang totoong mahal niya. Na malulungkot daw si ate kapag hindi ko ginawa ang bagay na magpapasaya sa kanya, which is ang ayusin ng buhay ko. Ginawa ng ate mo lahat para makapagtapos ka tapos sasayangin mo lang? Naku, mumultuhin ka nun, sabi ni Camila. At tama naman siya, Mama Mia. Kaya yun ang ginawa ko. Inayos ko ang buhay ko. Naganap ng trabaho at nabuhay muli para sa sarili ko. Ilang buwan ko ring nakasama sina Camila at ang anak niya nung mapagtanto ko na unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. And yes, Mama Mia, sa unang bahagi ng liham ko na to, sabi ko may pamilya at mga anak na ako, may asawa. At walang iba yun kundi si Camila. Oo, alam ko. Alam kong nakakapagtaka, alam kong nakakagulat. Pero Mama Mia, habang tumatagal ang pagkakaibigan namin ni Camila, ay lalo ko siyang minamahal. Lalo kong nakikita na isa talaga siyang napakabuting babae. At ngayon, masaya na kaming dalawa na nagsasama. Ang biro nga ni Camila, kung siguro daw noon pinakilala niya ako o pinakilala kami ni ate sa isa't isa, baka hindi na naging komplikado ang mga buhay nilang tatlo. Pero siguro, eto nga ang disenyo ng kapalaran. Siguro, eto talaga ang kwentong nakalaan para sa aming lahat. Sa ngayon ay masaya na ako. Alam mo ba, Mama Mia, kung bakit ko naisipang ibahagi ang kwentong ito? Yun ay dahil nalalapit na po ang 4th anniversary ni ate mula sa kanyang pagkamatay nilang dalawa ni Rico. Ito po ang tribute ko para sa kanilang dalawa sa isang pag-iibigan na hindi nagkaroon ng katuparan. Pero sa huli, magkasama pa rin nilang linisan ang mundong ito. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang at nawa po ay nagustuhan niyo ang kwento ng buhay ng ate ko. At slight na rin tungkol sa kwento namin ni Camila. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang,
Jacob. Bakit ganun? Bakit parang sunod-sunod ang kakaibang kwento natin sa mga araw na to? Kahapon, kakaibang kwento yun pero ngayon, kakaibang kwento din. Mas lalong kakaibang kwento. Yung asawa ng boyfriend ng ate mo, nakatuluyan mo. Tama ba? Di ba nakakalito? Anyways, naku naman, what a tragic but beautiful love story, no? Kay Rico at kay Joy. Grabe naman talaga yun. Sabay pa talaga silang namatay, as in like exact time, exact date. Para bang sinabi nila, 1, 2, ready, go! Patay, gano'n. Anyway, joke lang. Ano ba nangyayari sa akin? Siguro dahil sunod-sunod na tatlong recording ang ginawa ko for today's video, kaya naging gano'n na lang ang utak ko. Anyways, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig sa atin. Thank you very much. Alam ko nagustuhan nyo ang kwentong ito dahil nagustuhan ko rin naman. Di ba pareho tayo ng taste? Charot. Assuming yun. Nako, paki-like at paki-share na rin ang video na to, please. Para marami po tayong ma-inspire, marami pong makarinig ng kwentong ito. Nako, baka naman sabihin ng iba dyan, Hindi ko na lang itutuloy. Charot. Anyways, maraming salamat sa atin pong mga kasuki na mga members na nakikinig sa atin palagi. Maraming thank you po sa inyo. Ang ating mga suki na nako, ang tagal-tagal na nating kasama. I love you all! Ayun, para sa inyo yung shout out na yan. Ganun. Hello ako. Sandali, nawala. Ayun. Hello ako sa ating mga members na sina Freaky. Maraming salamat, Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Smack Dax, Benson Boyser, Gimaras Girl, thank you. Pauline Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, hi din kay Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, Alpha Garcia, Ernesto Boyce, Freaky, Rosal Macdolor, at kay Pepe Macaranas. Maraming salamat sa hindi nyo pang iiwan at sa lagi nyo pa rin pagmamahal dito sa ating channel. Maraming thank you. At syempre, hindi rin papahuli dyan ang atin pong mga solid naman talaga na mga subscribers na laging nakikinig, nanonood, hindi nagsiskip ng ads. Kahit na ayaw ni YT na mag-update na, oy, may bagong upload na si Mama Mia, sila talaga ang nagre-refresh. Grabe naman. Hello ako kay Raisa Sulaiman. Maraming salamat, Kevin Garay. Hello din kay Ernesto Lapaz. Kay Marieta Yoto, maraming salamat din. Kay Laarni Lacundazo, maraming thank you. Kay, sino ba to? Christina Sison, LV Lapot. Hello din kay Fredilyn Balao. Hello, maraming salamat. Kay Pedi Gia Acosta, Richard Parr. Maraming thank you. Lorna Manza, hello sa inyo. Leonida Ramirez, Aida Hopeman. Maraming salamat all the way from Australia. Roslyn Caraballo, Hamda Calido, maraming thank you. Prix Magno, hello. Ren, hi Ren, maraming salamat. At sa lahat po ng nakikinig sa atin, thank you so much. Sa mga, lalo na sa mga nagpapadala ng sulat, na maraming salamat po sa pagtitiwala. Kung ikaw hindi ka pa nakapagpadala ng sulat mo, nako, magpadala ka na ng kwento ng iyong buhay. All you have to do is to email that to us. Ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia. Hanggang sa susunod po, mag-ingat po kayo palagi. I love you all. Byeers!